po tayong magtanong in the next part of our program. But first, let me introduce our panelists. We have our Vice President for the Benefits and Administration Division, Ms. Joy Villacorta. We also have our Senior Vice President from the IT Management Group, Ms. Maria Belinda San Jose. We have our Senior Vice President from the Member Services and Support Group, Ms. Normita Doctor. We have Senior Vice President from the Visayas Operations Group, Ms. Helen Solito. We also have our Acting Executive Vice President for the Investments, Corporate Services, the Investment Sector, Ernesto Francisco Jr. We have our Executive Vice President, Elvira Alcantara Resare, from the Corporate Services Sector. We also have our Executive Vice President from the Branch Operations Sector, Voltaire Agas. And I would like to call on the President and Chief Executive Officer of the Social Security System, Rolando Ledesma Makasay. I will. Ay, magandang umaga, Antique. Good morning, good morning. Palakpakan tayo para sa atin. Good morning ho. Alas 11 na ha. Andito ako bilang presidente ng SSS para kung may mga issues kayo, concern sa SSS, na imbes kayo ang pumunta sa amin, ako po personal pumunta dito. At alam niyo po, pag presidente po ang pumupunta, lahat ho mga mababait at kagagalang ng mga executives ng SSS po, pumupunta sila. At totoo, wala silang choice kasi inutos ko. Pero sa head officer, hindi nyo makausap pa kaya, susungit na mga yan. Lalo na po, hindi ko na sasabihin sa inyo kung sino pinakamasungit, pero ako po yung pinakamabait. Naniniwala kayo doon? Ay, salamat. Pero mamaya, lahat na matanong nyo, sasagutin ko. Ito lang sasabihin ko sa inyo, sana po magmiyembro kayo ng SSS. Pangako nyo yon? Pero meron ho akong papakilala sa inyo na kilala nyo na. Gusto ko muna siya muna magsalita kasi sunod sa, kung ako number 1 kwapo, siya number 2. Kaibigan ko siya, kasama ko siya sa San Miguel Corporation doon. Pinaka-hardworking, masipag, mabait at gwapo po ang inyong congressman, si Ginoong A.A. Legarda. Sir? Ay, ibang klase. Una po, mayad nga adlawan sa kanyang tanan. Sa akin po pala, kasi muna pala radya, no? Puro kasbanwa. Iba taga-haptik. Ibang banwa rin represented. Oh, okay. Siyempre po, gusto natin muna batiin ang ating pong SSS family headed by our, ito talagang amigo ko. No, matalik kong kaibigan, matagal na kami kasama ni Sir Rolly. Naku, Sir Rolly. Dating boss ko rin siya sa San Miguel. So, Mr. Rolly Makasaet, alam ko, I'm sure this forum is your brainchild. No? This man is really, I could say, talagang proactive, dynamic mag-isip yan. Nung kami ay nasa San Miguel, marami siya mga bago mga naisip para mapaganda ang aming trabaho. And I'm sure now with being the head, the SSS President and CEO, siya rin nagdadagdag, no, napapaganda, napapalapit ang serbisyo ng SSS sa ating po mga pumuluyo, sa ating po mga SSS members. So I'd like to welcome also his executives here in front with our very dynamic President, Mr. Rolando Makasaet. Sana itong forum na to talagang makatulong sa inyo. You can ask questions about the innovations, how we can improve the services of SSS to our stakeholders, to our members. And you being members, tanan ba ay membro na ng SSS? Ayun, very good. Okay.
Mr. Rolly Makasait, ito hindi marunong humindito eh. No? Kaya ang tip ko sa inyo, mag-request kayo, magtanong kayo ng mga gusto nyo itanong at mag-request kayo. Mr. Makasait will always listen to you. This man is ready to really serve. No? Prior to his stint as an SSS president, he was also with GSIS. So marami talagang magaling to. Marami na talaga na naging head siya of different government agencies, GFIs, government financial institutions, and now with SSS nga. And siguro, pwede ba sabihin? I think a man like Mr. Makasait is someone that can really be a good public servant. Having said that, kanina nag-usap kami and I've known the fact that his heart is really belongs in public service. No? Ang ate pong magiting na presidente ng SSS will be, I hope we can all help him and support him, will be running for the next election 2025 as a party list. Naunahan ko na. Sabi mo, pwede ko sabihin. Anyway, ito pong forum na to ay para sa SSS, to all our SSS members. So, hindi ko na po siguro ilalagay ng kulay ng politika. No? But as what I said, our SSS president is someone who's very dynamic, who's very proactive. Mag-isip yung taga in advance lagi and always taking care of members. Ganyan po siya mag-isip and we are very lucky as SSS members that we have a president in the person of Rolando Makasait. Okay. So, today, I hope that lahat po, you can take advantage of this day, of this forum and just have a fruitful discussion of things that you need to know para po mapaganda ang serbisyo ng SSS po sa tanan. So sa liwat, bilang inyong kongresista, andito lang po pala si Senator Inday Loren. Hindi ko lang kung kayo po ay nakita na, si Inday Loren is here with our Senator Lito Lapid. Sila po ay nag-iikot ngayon. Galing po kami Dao, pupuntang Hamtik, pupunta rin po ng Patnongon, hanggang pong Sebaste. No? Yan po ang ating pong activities for today. And of course, I have to drop by in this forum because of a very good friend nga. And I want to see, ako po ay natutuwa na ating po pala makasmanwa, bawat mga banwa, hopefully are represented here, are here joining the forum. No? So let's enjoy this afternoon. Thank you very much for Mr. Makasait and to all the executives and to all the SSS family for coming here and making this possible, this forum possible. So sa liwat ulit, durug-durugin na salamat at may nga adlawan sa tanan-tanan. Okay na. Hindi po ako tatakbo. Marami ako nakukumbinsi sa akin, tumakbo, pati si Kong AA. Hindi totoo yun. Mali. Kung tatakbo po ako, hindi ho dito sa ibang lugar. Kung tatakbo ako, marami lang ako nakukumbinsi. Alam niyo po, napakaraming may gustong tumakbo ako daw sa probinsya namin. Hindi totoo yun. Basta ako, serbisyo na muna sa inyo. Ha? At saka po, hinihintay ko sana si Ma'am Loren, ba't wala pa siya? Andyan na siya, ha? Nandyan na daw. So, wala pa. Sino, alam nyo, Sir AA, bago tayo magsimula, habang hinihintay natin, very conscious po ako sa mga kagawad, barangay officials, baka job orders, Sir AA, lahat ito po. Ang mga barangay chairman po ng probinsya, hindi po miyembro ng GSIS. Kaya ako sana, mga barangay officials po ninyo, gawin nyo pong miyembro ng SSS. Mga barangay kagawad do, after serving 10, 20 years po bilang kagawad, hindi rin sila miyembro ng GSIS. Kaya kung AA sa Congress, baka pwede po kayo pumasa ng batas, gawin natin po miyembro. After working for 20, 30 years po, wala. So, kung if you can sponsor a bill po, finally po, I'm sure po, yung mga job order,
sa lahat ng probinsya. Halimbawa po sa Tarlac, where I come from, 3,000 job order doon, hindi rin sila miyembro ng GSIS. So, ginawa ko silang miyembro ng SSS. Sa Quezon City, 12,000. Sa Manila, 5,000. Importante po that all these people should be members of the social security system. Kasi po, ito po, kung hindi pa kayo membro, kung hindi pa, nakikiusap ako from the bottom of my heart. I'm asking you. Today is July 9. Remember this day that the president of the SSS came here for you guys to register. Because po, pagtanda ninyo, imagine ninyo, pikit niyo mata nyo, wala na kayo mga trabaho. Saan kayo kukuha ng pera? Tama? So, finally, i-remind ko kayo, bago tayo pupunta sa mga question and answer, no, habang hinihintay natin si Ma'am Lauren, pagka naputol yung pagbayad nyo sa SSS, okay lang. Ituloy nyo lang, hindi nawala ang pera nyo, walang umutang sa pangalan ninyo. Pero pakiusap ko, pumunta kayo sa SSS, or ewan ko kung may mga computer tayong dala, nandyan po sa labas, may computer. Alam nyo, kami po, very efficient. Inutos ko na gusto ko, right there and then, pwede nyo i-check yung mga accounts nyo sa SSS, kung updated yung payments nyo, kung kulang pa yung mga premium payments, kung ilang buwan pa bago kayo magka-pension. Always keep this in mind po, 120 months of payment, kahit paputol-putol, okay lang. So, ibig sabihin, kung may pera kayo, nagbayad kayo for 1 year, nagbayad kayo for 2 years, suminto kayo for 5 years, 10 years, okay lang. Ituloy nyo lang. Basta umabot ng 120 months, kung AA, importante yon, then you can receive a pension. Okay? Importante ang may pension. Talagang importante yon. Pag wala yung pension, talagang Kong A tayo, ha? Alam nyo, kilala ko si Kong AA, nag-gym pa kami, ano pa kami noon, bata pa kami. Ngayon, medyo, Kong A, medyo marami ng puti ng buhok. So, tumatanda po tayo lahat. So, again, please, mag-membro po kayo. At saka naman, Kong A, sasamantalahan ko na to, ha? Yung mga naman may konting sobrang pera, meron kami pension booster. Ang pension booster naman po ay bagong programa to, initiatives ng mga executives ko po ito, ideya nila, na pagka gusto nyo, Kong A, ikaw kayang-kaya mo pa, gusto mo Kong A, lumaki ang pension mo, pwede ka ngayon magdagdag. Dati kasi Kong A, bawal eh. Now, you can do voluntary increase po sa pension nyo. I mean, sa contribution nyo. Halimbawa po, kung nagbabayad kayo 2,000 a month, pwede nyo gawin 2,500, pupunta po sa pension booster yun para lumaki ang pension nyo. Alam nyo po, may OFW, nagdeposito 10 million. Katapos nagdeposito siya 1,000 a month. Meron akong kaibigan, nagdeposito 1 million. May nagdeposito 100,000. May nagdeposito yung anak ko 5,000. So, depende po sa kakayahan ninyo. Ito po ay pwede nyo depositohan. Minimum lang 500 pesos lang. Para pag-retire ninyo, invest na 15,000 ang pension nyo. Pwede po 20, 25,000, 30,000. Depending on your contribution. So my suggestion is, pumunta rin po kayo sa amin, pwede ho kayo sa my.sss, makikita nyo, may icon doon, pension booster, back-enroll din kayo. Again, uulitin ko, today is July 9, 2024. 20 years from now, you will remember that there is this guy, the president of SSS, came to me, came to Antique, to remind me to be member of SSS. During when that time comes, she'll be a little older, a little weaker.
you will remember that for those who will believe me, you will be happy. For those who will not believe me, you will regret it. Better believe me. Because maniwala kayo, tatanda tayo lahat. Promise? So if I were you, gawin nyo yung sinasabi ko. Maraming salamat po. May dadagdag lang ako. Tama yung sinasabi ni Sir Rolly, no, na about pension, na sana kung pwede nyo nga dagdagan. Kasi alam nyo, ito, aminin nyo natin lahat. Alam niyo naman yung London. Alam mo yung London? Alam niyo yung ibig sabihin ng London? London, di ba? Dito, popular sa mga London. Loan dito, London. Okay, so marami sa ating mga kasama dito ay dahil sa, siguro sa eskwelahan, no? Pag may mga tuition fee, nag-London sila sa loan shark, no? And the interest is enormous, no? Sana if you will have your pension, and sabi nga ni Sir Rolly, no, lahat tayo ay umiidad na, at kayo po pag mag-retire, at least you have enough to sustain yourself and your family. At wag na sana tayo mag-London by that time. So I really encourage you, at nagpapasalamat talaga ako sa SSS na andito sila, and hope let's really do this for our families also, not just for ourselves, for our families, for the future. At sa inyo rin, pagtanda natin, siguro naman kasi pag tayo senior na, minsan wala na tayo rin masyadong ginagawa, maganda pag alam natin meron tayong natatanggap sa SSS na pension. So let's take advantage of this po. Thank you. Ito ho, hindi nyo to ginagawa para sa sarili nyo, by the way, Sir AA. Ginagawa nyo to para sa anak ninyo. Alam nyo kung bakit? Kasi pagka kayo may pension, hindi kayo umaasa sa mga anak ninyo. Tama? Pag wala kayong pensyon, aasa kayo sa anak nyo. Pag yung anak nyo may asawa, kaaway nyo yung son or daughter-in-law ninyo. Kaya maigi na yung may sarili kayong pera. Okay? Promise me, I hope, pasensya na kayo. I'm very passionate about this. Kasi alam nyo, ayaw natin tanggapin na, na tumatanda tayo. Pero totoo po, tatanda tayo lahat. Ha? Alam niyo po, kilala ko si Sir AA. Ang daming may gusto ki Sir AA. Kasi gwapo eh. Sunod sa akin, magkasama kami sa opisina araw-araw. Kumakain lang kami sa simpleng tao po si Kong AA. Simpleng tao. Sa kantin lang kami, kumakain. Minsan nag-jeep lang kami. Wala ho kaming arte. Ganon so siya. Totoo yun. Naniniwala ako nun. Sana ayoko magkampanya, pero sabihin ko, suportahan niyo naman siya. Ha? Salamat po. Palakpakan naman. Wala ko sinabing Sinabi ko lang suportahan. Okay, tanong na tayo. Tanong. Pwede ba open forum na? Go ahead. Kong A, sir, kung may lakad pa po kayo, naintindihan ko, i-excuse natin si Kong AA kasi po, masyadong busy po siya, daming ginagawa. Dadating ho si Senator Lauren. May libre bang lunch? Dito kayo mag-lunch siya. Ako magbabayad. Huwag kayo malis. Sir, we'll just do a photo op. Thank you. Bago po umalis lang. Thank you. Thank you very much. We will now resume with our open forum. Bago po ang tanong, meron pong gustong magbigay ng testimonial para sa SSS. Sir? Sige, no, salamat no sa araw nito, regalo ng Diyos no sa akin no.
Kasi present, ano ibig sabihin ng present? Di ba regalo? Tugro ka ng present, di ba regalo? Past, present, future. Pero sa akin, araw na ito regalo ng Diyos. No? So ako pala si Oscar Arnaez, no? From Barangay Nagdayaw, no? Sa Sibalom, no? Siguro buti pa magtagalog na lang, no? Para makaintindi lahat, no? Ako po ay nag-umpisa ng member ng SSS noong 1969, no? So ngayon, sa totoo lang, ang minimum noon 6 pesos. Umpisa ko 60 pesos and 25 centavos. So maliit. So ano inaasahan ko ngayon pag retired ko? 1992 pa ako nag-retire, 20 years in service. So maliit. Pero bagamat ganun pa man, pasalamat ako sa SS. Sa ngayon, sa edad kong na 73, mag-74, siya lang ang tumutulong sa akin. No? Pensyon ko ngayon, the minimum 1-2, nag-dinubli, 20 years, 2-4, may binigay na 100 ang SS, saka ang gobyerno na 1,000. So, 3,500. Diyan lang ako nabubuhay. But, ika nga, sa lahat ng bagay, dapat we acknowledge God, no, sa ating buhay para may katulong. Sabi nga, well, God will supply our needs, no, according to His glory. But before that, dapat may gagawin tayo. Gagawin ng Diyos sa Kanya. Dapat gumawa rin tayo para sa Kanya. Anong dapat gawin? Seek ye first His kingdom and all these things will be added unto you. No? Lahat ng bagay ibibigay, no? Kung tayo maraming alam, kilala ng Diyos, pero iba ang knowing God and believing and trusting God. No? Dapat mag-trust lang tayo, hindi sa sarili natin. No? Una, pasalamat sa SS, no? Sa aking pagtatrabaho, no, na-aksidente ako mga 1980s. So, binayaran ko ng SS, partial permanent disability. Dati dyan, may mga halaga dyan, hindi lamsam. May halaga dyan, no, may 600, may 600, 10 months, 8 months, 10 months. So, 30 months, 32 ang nakuha ko. Pero patuloy pa rin ako na So, ganun pa man, salamat, no? Iyon lang talaga inasahan ko. Siyempre, kung may tama kang relasyon sa mga paryente mo, mga kapatid mo, mga apo mo, ako, siyang pala, no? Makasurvive ako, bakit may tama aking decision dati? Kasi single ako, paano makakasyan? 3-5 kung may pamilya ako, So, determine kung ano ang kalagayan mo ngayon, determine yan kung ano ang naging decision o choices mo dati sa iyong buhay. At kung ano ang decision mo ngayon, magdedetermine rin yan ang choices mo sa buhay mo ngayon kung ano sa future mo. No? Yun lang may bigay ko. Dapat, yun na nga, si Lord Permi, atin talagang kasi hindi natin pabayaan. Yung mga maya nga, mga people, hindi niya pabayaan. Wala tibergasan no? Ang akin sa akin lang, no? Kilala natin, we acknowledge God, no? Sa lahat ng ating gagawin sa ating buhay, no? Sabi nga, uminom ka man, kumain, ginagawa mo ito para sa kapurihan, no? Ano nga ang ginagawa? Tinatawag nga righteousness, doing right, any time, any place, ano mas situation dapat right ang ginagawa mo. So, salamat sa opportunity na to na dapat, no, alalahanin nato na hindi lang tayo tumitingin nito, dapat may investment tayo sa huling mga araw ng ating buhay. Salamat. Maraming po salamat, sir. Para po sa testimonial ninyo sa SSS, isa po itong patunay talaga na ang ating pagiging miyembro ay maraming benepisyo. And before we move on, we'd like to acknowledge the presence of Vice Governor Honorable Edgar Denosta.
Maraming salamat po. We'd like to move on with the question from the audience. Pwede po tayong lumapit sa microphone. Pwede din po sa inyong local dialect. Meron po tayong mga kasama dito from the branches also. Salamat po. Diyan po, meron. Question po is regarding sa educational loan, already paid na po, but hindi po siya nag-qualify para mag-salary loan. Ngayon lang po. Saan po kayo? Will be running as government po. Tapos ng term ko. Tapos ng term was vice ko. Tapos Ako po, I married to a political family. Ako sa na government din kami. Father-in-law ko sa government. Pero brother-in-law ko ngayon. Sister-in-law ko ng government. Halos sila tanan, di ba? Halos tanan. Dinala namin yung ako. Pero hindi kaya hindi pumasok. Pag sa government, Ano? Ito lang. Okay. Sige na. Proceed na muna. Usap-usap lang. Sige, question and answer na tayo. Ha? Ha? O, ano yung tanong? Paid na po ang kanyang educational loan pero hindi po siya mag-qualify para sa salary loan. Yeah. Sige, okay. Yung pong nagtanong po, hindi ho kasi natin alam yung detalye, pero we already have yung computer sa labas para ho makita ninyo talaga ano yung status at ma-advise kayo kung ano yung tamang gawin. Kasi marami hong dahilan kung bakit ho hindi kayo pwedeng mag-salary loan. Kasi we have a qualifying contribution. Kung meron ho kayo mga previous loan, dapat at least you have paid yung previous loan ninyo at natapos po yung loan term. So, since hindi ho natin alam yung mga ganong detalye, we advise you, meron po tayo dito sa likod, pwede ho kayong pumunta doon para makita ho natin yung inyong record at malaman po natin kung ano yung dahilan at mabigyan ho namin kayo ng tamang advice kung ano po ang gagawin. May computer ho kami dyan sa likod, ha? Sino yung nagtanong? Ma'am? Sino yung branch manager? Ayusin mo yan, ha? Gusto ko malaman na kung bakit si ma'am hindi nakakautang, ha? Ma'am, ngayon mismo malalaman nyo. At pag hindi pa kayo pinautang ni manager, ililipat ko si manager sa, alam niyo yung gera sa Israel, doon ko siya ililipat. Kasi sir, good morning po sa lahat. Hindi, wag na muna natin problemahin. Alamin natin ang sitwasyon. Punta na kayo. May computer, ayan, ang gaganda pa, ang babait. Tayo na po kayo. And then po, kausapin ko kayo ulit. Wag na kayo mahiya. Andito na ako sa baba. Anong gusto nyong tanong? At unang tanong, susunod, sino? Wala? Ayon, Miss. Jumilia po. Magtatanong po ako as an employer. Ay, ma'am, you're an employer? Yes. Ma'am, you're so beautiful. Thank you. Ma'am, may tanong pa ba Ano po kayo? yung Yes issue? na, ma'am. I have Ma'am, may sir. tanong pa ba kayo? Yes. Yeah. I have a friend. Kahit anong tanong nyo, yes. Sir, ito po, medyo masalimuot. I have a friend from Kalibo. Tapos, yung business nila is printing business. So, last month, nagkwentuhan kami, tapos nagsuma kami ng mga binayaran naming arrears nung pandemic.
So sabi niya sa akin, alam mo yung binayaran ko sa SSS, nire-compute nila kasi may mga months kami na hindi nag-operate. So hindi yun nasama sa computation. So sa amin kasi sir, hospital kami. So hindi po kami maka-close ng time na yun. Kasi nga, it's actually unethical Laki to ng close. kita nyo noon, di ba? No, sir. Kasi, lugi po, sir. Nung time kasi na yun, sarado yung Boracay. Eh, nasa Northern Antique kami. Tapos halos lahat ng mga trabahante doon, Boracay or Manila. Tapos yung may mga pera no, sir, hindi pumupunta ng hospital, takot ma-COVID. Eh, paano Tapos- yung mga COVID patients na nasa Oo. inyo? Tapos, 2 buwan lang po kami na-close doon. Nung una, kasi yung first... Okay, anong tanong mo? Alam ko na. So, anong tanong mo? Sir, kasi yung hinihingi po kasi sa SSS, dapat daw para yung mga months na sarado, yun parang hindi babayaran. O kami po kasi sir, hospital kami, hindi po kami maka-close noon. Kasi need namin maging open. Hindi, basta losses ka. Ayusin mo yan. Ma'am Helen, alam nyo si Senior Vice President Helen, ayan na may mic. Lahat ng mga affairs gusto ko sana wireless yung mic ha. Ma'am Helen, pakitulong. Alam mo si Ma'am Helen, Senior Vice President ng Visayas. Pag sinabi niyan, okay na ako. Ma'am, ang sagot po doon, kasi hospital so you cannot totally close. Pero po, ang obligasyon po ninyo magbayad doon lang sa mga empleyado na nag-work nung panahon na yon. Ngayon, kung nag-reduce po kayo ng number of employees since parang hindi full yung operation nyo, yung mga empleyado po na temporarily hindi nag-work, wala po kayong obligasyon na bayaran yung contribution niya. Kasi po, ang contribution ng SSS, ang basihan po natin is monthly income. So kung hindi naman siya nag-work, wala siyang monthly income. Therefore, wala pong employer counterpart yon. So ang gagawin niyo po, sino-sino ba yung mga tao nung panahon na yon na hindi sila nagtrabaho doon sa hospital dahil hindi nyo sila kailangan nung time na yon dahil probably nag-scale down yung operation nyo but not totally closed. You still have the obligation po na babayaran po yung mga nagtrabaho. Dahil syempre open kayo, so may mga nag-maintain po ng facilities. So, paano yun ma'am? Pumasok sila tapos patambay-tambay lang. Ano po? Nung time kasi na yun, hindi naman po pwedeng wag kang pumasok, wala kang babayaran sa'yo. Pumasok naman po sila. So may sweldo po sila? May sweldo naman po. Pero yun po, kasi kung sinusweldohan naman ninyo po sila, then may income po sila nung time na yon. So may employer pwede naman counterpart. na yung pera pang sweldo is galing sa sariling bulsa namin. Hindi po kasi yun part na ng SSS kung saan po nanggaling yung pangsweldo. Ang tinitingnan po kasi natin, if may income po yung empleyado sa buwan na yon, obligado po ang employer na mag-remit po ng counterpart nila. Ma'am, do you think it's a little unfair na eto kasi nung time ng pandemic na yun, it's actually more expensive to be open than to be closed ng time na yun. Kasi nga, yung pag walang kita close tayo. So wala tayong babayarang kuryente, tubig, hindi tayo magbibigay ng sweldo, ganun nga. Pag hospital ka kasi, hindi ka maka-close. So kailangan mo talagang magpaluwas ng pera para lang talaga na tapos yung masakit doon, ma'am, may capital po kami doon na hindi pwedeng bayaran. Marami po kasi namatay sa amin. So parang po, it's double jeopardy na hindi naman po kayo nag-iisa sa situation na yon. Marami din po kasing employers, lalo na po sa Mactan Processing Zone, doon po sa Cebu, na ganun din po ang ginagawa nila. Actually, ang ginawa nila doon, nag 4 hours work lang sila. So yung obligasyon din ng employer na mag-remit ng contributions, equivalent lang din doon sa kung magkano din yung natanggap ng employer. Baka hindi nyo lang na-realize po na pwede namang ganon on rotation. Pero sa kinukwento nyo po, yun po ang sagot namin na kung may income siya, kung magkano yung income niya for the month, yun din po yung computation na for the SSS contribution po. Okay, so for the record na ma'am, I just want to say thank you kasi sa SSS and PK. Kasi
yun nga, nung pumunta kasi kami sa SSS Antique to pay our arrears, tapos sabi niya sa kanya, Ma'am Jinjin, bayaran namin ito yung amount na to in cash, tapos yung iba in check, para hindi naman po mabigat. Kasi nung pumunta po kami ng PhilHealth, pinabayad po sa amin buo talaga. Ay, hindi naman po ganun kami Thank you kabrutal. po. Pwede po Parang installment. installment. Oo, tinitingnan din naman namin po yung financial condition ng employer. Kasi it's a partnership naman po between us, SSS, and you as our partner sa employer, sa pag-take care ng ating mga empleyado. So, tinitingnan yon base doon sa magkano yung kaya po ng employer, yun lang din po. May number of months naman po tayong ina-allow dyan, depende sa amount po ng arrears. So, don't worry po. Pero kung naman, kaya namang bayaran, then pwede. Pero kung hindi, mag-usap na lang po tayo kung gaano katagal yung kailangan yung payment term. Thank you, ma'am. Ay, thank you din po. Salamat. Thank you. Ma'am, pwede ko tatakan yon. Number 1 po, pag may arrears kayo, may penalty. Tama? Ngayon pa lang ko sasabihin ko sa inyo, i-waive ko na yung penalty po. Walang penalty. Okay? Saan, first time ng manager dito? Philip, asikasuhin mo si ma'am ha. Ayoko nagbabayad siya ng penalty ha. Number 2, ma'am, meron pa ako isang tulong sa inyo. Ma'am, kung hindi nyo kayang bayaran, 5 years to pay, 1 year, kaya nyo na in 1 year installment? Kung gusto nyo 2 years, 2 years. Dahil mabait kayo ma'am, kahit 5 years, pwede nga eh. Ay, ma'am, huwag kayo. Philip, ayusin mo yan, ha? Pag yan si ma'am magreklamo sa akin, mamaya patay ka sa akin. Sa Holos, sulo kita ililipat. Hindi, seryoso ako. Ma'am, kausapin nyo na siya. Tapos, in 30 minutes, solve na yung problema. Ito kasi, sir, nag-usap kasi kami doon ni Ma'am Jinjin. Siya po kasi, yung binabayan kasi namin cheque, 2 sa isang buwan. So, bali, installment, medyo mabigat po kasi. How many installments? Nakalimutan. Basta yung binabayaran po namin in a month, sir, 2 cheque worth 25,000. Siya pinagbabayad kami ng current. So parang all in all, binabayaran namin sa SSS almost 80,000. Mabigat po siya. Kaya nga, di gusto mo payable over 1 year yon, okay lang sa akin, ha? At saka pag kulang, Philip, abonohan mo. Ayusin nyo yan, ha? Ma'am, gusto ko masaya kayo pag alis nyo dito. Ganon ang SSS. Okay, next question. Sir, anong tanong nyo? Magandang umaga po sa lahat. Oy, sorry to interrupt ha. May dalawa na nagtanong. Kakausapin ko kayo kung ano mas sinabi nila ha. Ayoko yung walang resulta. Go ahead. Ako pala si Perdita Oyong, yung chairman kang Indigenous People Association of Southern Antique. Ang problema, sir, ng IP, bakit na pag nag-claim sila ng mga benepisyo nila dyan sa SSS, bakit hinahanapan pa sila ng certification? Katwiran nila, mayroon naman daw sila iwan. Kasi minsan, ako natutulog sa Negros ng isang linggo para lang maghanap ng mga employer ng nila doon. Kasi kuminsan nasarado na yung mga doon, ang mga yung mga kumpanya ng ng mga sakada doon sa Negros, kag ang mga pabrika sa mga pabrika sa Manila. Ang problema ho, wala kayong ID. Wala po sir, kasi sakada sila yung Barney. Hello, mayong aga. Ang situation sa aton nga mga sakadas are different right now. We understand nga ang nature sang ilang nga mga pagtrabaho sa sugarcane naga-change from
contractual to employment. So siguro sa situation ninyo, gusto natin pag-usapan kung ano nga talaga, sino nga talaga yung nagpapasweldo, nagpapasahod sa mga group of sugarcane workers. Kasi iba-iba. Hindi natin masasabi na lahat na mga sakada pare-pareho ang sistema. So we have to talk it over. Okay? Kasi sir, siyempre, iba naman kontraktor ang putahan nila, hindi naman Hindi, ganito ha. Naintindihan ko na yung sitwasyon, no? Alam nyo, tika-tarlac ako kasi sa amin, marami ring tubuhan. Diba? Ang problema ko, hindi ko alam ang tunay na sitwasyon. Diba? Kung sila ay empleyado talaga na nagbabayad ng kontribusyon sa SSS. Diba? Kailangan ma-prove natin na kasi po kami, kung miyembro sila ng SSS, babayaran namin yung benepisyo nila. Ang problema siguro, yung kanilang employer, quote-unquote, no? Ang treatment, ang trato man sa kanila, hindi empleyado, kundi pakyaw. Pag pakyaw, hindi sila empleyado, no? So, self-employed sila. Hindi sila miyembro ng SSS. Kaya ito yung mga gusto ko sana, lalo na sa mga sitwasyon dito sa Antique, sa Negros, sa Tarlac, kailangan talaga kung ma-identify natin kung talagang empleyado sila na kailangan mag-miyembro sila, required, batas sa batas, required, or kung pakyaw, hindi sila miyembro ng SSS. No? So, kailangan ma-prove namin yon. Kaya siguro nagkaka-issue, nagkaka-problema. Ang problema lang kasi sir, yung halimbawa kasi yung mga sakada, ginaano naman namin, humihingi sila na tulong na pupunta dito sa SSS na daw, tingnan kung may laman ang SSS nila. Tingnan namin may laman. Kaya lang, minsan, ang sakada, ayaw na nila makuha ng sakada, antayin na lang nila, hindi nila pinagpatuloy ba yung pagbayad. Ay ngayon, antayin na lang nila, pag namatay sila, yun, lapit sila sa akin, sabihin niya, hanapin yung employer nila, kasi nga, inanapan ng certification. Ayun, sabi niya, may iwan naman ako bakit, ganun. Yun ang problema nila. Naintindihan kita, sir. Kay ang situation sa aton ng mga sakada in Negros, I know comes from Antique. Tama? Tama, hindi ba na? Kadamo sa mga workers sa sugarcane plantation sa Negros comes dito sa Antique. But kung sino yung nagpapasahod sa kanila doon sa Negros, gusto rin natin malaman, gusto natin matulungan yung mga workers, yung ating mga sakada. Dito sa opisina, siguro pag-usapan natin talaga kung ano yung individual problems po. Alam nyo, naintindihan ko yung sitwasyon niya. Nalulungkot ako pag naririnig ko to kasi alam niyo, mga tao mahihirap talagang inaapi. Alam niyo po, ito mga sakada ay mga Pilipino na nagtatrabaho para makakain yung pamilya nila. Ang gusto ko sana po, ang gawin ninyo ngayon pa lang, kasi kayo naman po ang presidente, di po ba? Papuntahin niyo siya kayo po, Philip, siya yung manager dito, no? Ang gawin niyo po, kunin niyo lahat ng listahan ng mga miyembro niyo, may 100 o wala naman? Mga ilan? Kung ilan sila, gawa kayo ng listahan, pangalan lang nila, kompleto, pumunta po kayo sa SSS branch. Punta niyo yung manager. Philip, you entertain him, please. Eto, Philip, do this for the sake of your country, for people you want to help. Okay? And I will feel bad if you don't do this. Sir, ito na ang gagawin natin. Para hindi na sila mahirapan bumiyahe. Papuntahin mo doon ang e-wheels.
Yon. Saan ang lugar nila? Papuntay mo iwis, dala ka ng internet. Pero i-coordinate mo dito, i-check lahat ng records ng mga tao mo, iho, kung miyembro sila at kung hindi. Maymay, halika. Alam mo si Maymay, assistant ko to, kunin mo yung telepono ni Maymay, katapos mag-report ka kay Maymay, ako mag-handle ng problema mo, ha? Kasi importante to, ha? Kasi alam nyo po, mahirap. Alam nyo po, ang mahirap dito sa bansa natin ay talagang inaapi. Ayaw na ayaw ko yun. Kaya gusto ko special po siya. Kasi po, ito mga sagada, nakita ko po yan sa Tarlac, sa Hacienda Luisita, talagang mahirap talaga po sila. Kaya gusto ko sana matulungan at kung miyembro sila, pero pag hindi sila miyembro, wala ako magawa. Alam ko, pero kung kulang sila sa 120 na buwan, kung may sobra silang pera, kahit pa konti-konti, maabot nila yung 120 buwan. 120 months ng pagbabayad para magka-pension sila. Kahit paputol-putol, okay lang. Ha? May cellphone po kayo? O, sige. May, kausapin mo. Philip, kunin mo yung number niya. Padala mo yung sasakyan sa kanya doon, ha? Na may computer, ha? At saka may internet, ha? I-report mo kay Maymay at kailangan may report ako, ha? Salamat po. Salamat. Next. Kunin mo yung number. Ma'am, yung unang tanong, na-solve ba yung problema nyo? Hindi. Lalong nahirapan. Kaya gusto ko marinig kung na-solve. Pwede, Mike? Okay na po, sir. Bali, i-reconcile na lang po ni Co-op sa SSS. So, na-solve yung problema mo, more or less? Nagka-direksyon o nagkagulo? According kasi, sir, sa member is paid na siya. So, kasi si member nagbayad kay Co-op, tapos si Co-op nagre-remit sa SSS. Hindi si Co-op nag-remit. Nagre-remit din, sir, pero double check, sir, reconcile na lang yung resibo. I-reconcile natin, ha? Okay? Pero alam mo na yung sitwasyon nangyayari, ha? Thank you. Si ma'am, yung employer. Ma'am, did they address some of the issues? Mamaya pa. Magpag-uusapan nyo ni Philip. Philip, ha? Ayusin mo yan, Philip, ha? Philip, pagka, ha? Anong oo ka? Gusto ko siya marinig sa kanya. Hindi pwede ikaw. Ayusin niya yan, okay? Ayan, ayusin na si Sir. Wow. Kasi sa Tarlac sa amin. Question wala na. Nagkakalal eh. Meron pa? Yes, hello. Good afternoon. This is Sir Alon Sagay from Lawaan. So my concern is releasing po ng SSS ID natin na umabot po ng 2 years bago po siya ma-release. So ano po yung naging issue, ba't ganun po katagal? Ang lakas nung 2 years.
Pag narinig nyo, 2 years. Alam nyo, totoo, pinakancel ko yung ID na yan nung naging presidente ako. Nagtipid ako ng 3 bilyong piso para sa SSS, para sa inyo, dahil yung ID na yan ay hindi pwede na nagbabayad ang SSS ng 160 pesos kada ID. Kalokohan. Di ba? Pera niya yun eh. Pero may ginawa akong mas maganda si Ma'am Normin ang maki-explica. 3 bilyon ang natipid ko dyan. Ha? So para walang korupsyon, cancelin yung kontratang yan, kalokohan yung kontratang yan, gawa tayo ng ibang ID na libre, na walang korupsyon. Yon. So tama po yun. Yan. Kasi yung dati meron ho tayong tinatawag na UMID ID na binabayaran po natin ang pag-operate niyan kasi meron tayong biometric capture, meron po tayong card production. Alam nyo, ang ginawa ho namin, yung UMID ID na yan, ginawa ho namin siyang functional card, maging UMID ATM pay card. Kasi ang benefits, ang loans, and even the refunds po ninyo sa SSS, lahat ho ngayon, hindi na ho tayo nag-check. Ang ano ho natin is checkless disbursement. So, mapupunta ho yan lahat sa inyong mga bank account. Pero this time, it will be easier. Kasi, pag kumuha ho kayo ng UMID ATM pay card, it will already function as an ID and as a disbursement card at the same time. So, hindi na ho ninyo kailangan mag-enroll ng mga bank account, kundi yung ID na rin na ho yun, it will already serve as your bank account. Kasi we already talk with the partners, yung mga bangko ho natin, na they will be the one to produce the card. Kaya ho yung sinasabi ni PCEO na nakatipid. Kasi we partnered with the banks na sila na ho yung mga magpuproduce ng card, and at the same time, ililink ho yan sa isang bank account para ho lahat ng inyong mga disbursement mapupunta na ho doon. So ngayon, we are already working na yung may mga existing UMID card is mag-upgrade ho kayo. Meron ho kami mga pinadalang notice para ho i-upgrade ninyo ang inyong UMID card into a UMID ATM pay card. So meron ho tayong partner ngayon, yung Union Bank. Actually, meron din silang promo ngayon yung mga mag-upgrade, parang you will have a chance to win. Ang grand prize nila is a Nissan Navara. So they extended that. Mag-upgrade po kayo. Meron ho din sila mga iPhone, part of that. Kaya ngayon naman yung mga wala pa, kasi ito yung mga for the existing UMID card holder. Yung mga bago na wala pa, meron kami ngayong wina-workout. Magkakaroon na tayo, hindi na siya UMID. Kasi yung UMID, this is consortium yan with the other government agencies. Pero we will have our very own SSS pay card. So nakipag-usap na tayo with the PSA para mas mabilis yung matching. So kunyari meron na kayo mga national ID, yung PhilSys ID, it will be faster na makakuha sa amin ng SSS pay card. So we are already talking with the PSA para mas mabilis yung ating validation and the verification, at mas marami na kaming kinakausap na bangko ngayon. So in the works na Union Bank, RCBC, mamimili kayo doon ng mga bangko kung sino yung gusto ninyo para dito sa ating SSS pay card. And syempre, kung sabi nga namin, yung mga bangko na yan, dapat gandahan ninyo yung terms, di ba? Kaya as much as possible, sabi namin, wala nang opening balance, walang maintaining balance. So, in the works na yan, so we are targeting to implement that this year. So, hintayin ninyo, we will launch already yung project na to, at malalaman ninyo, i-announce po namin. So, hintayin natin. So, wala na tayong UMID card, but it will already be an SSS pay card, which will still serve as an ID yan. Tatanggapin pa rin yan as ID sa ating mga government agencies, sa mga private, as your identification card, but it will already be an bank account or
disbursement account na ho ninyo kung saan mapupunta yung inyong mga benefits, loans, at hindi na ho kayo kailangan mag-submit ng mga DAEM. Di ba? Meron ho tayo ngayon tinatawag na nag-open pa kayo ng mga account sa mga bangko, saka ninyo isasubmit sa SSS na minsan nahihirapan ho kayo because na-deny, because blurred ho siya, minsan hindi namin makita yung tamang account number. So, it will be easier pagka ho na-implement namin tong SSS Pay Card. So, we will announce po kung kailan natin ilo-launch ho ito. Okay. Thank you for that information. With that SSS Pay Card, mga ilang months naman siya bago naman matanggap ng mga beneficiaries? Actually, the crediting is already with the bank. Pero ngayon kasi meron tayong PesoNet and InstaPay, di ba? So mabilis na ho yan. Mga ang tinitignan namin is mga within 5 days once we remit yung inyong disbursement dito sa mga bangko na yan. Mga 5 to 7 days they will already be credited. And madali na ho kasi yung card ho, yes. Mabilis ho ang card kasi pagka ho nag-enroll kayo, this is online. Dapat mag-open na ho kayo pala ng inyong My SSS account sa aming website. So actually, in-encourage namin lahat ng member na mag-open po ng My SSS account para nakikita ho ninyo yung record, yung mga sinasabi natin kanina na baka hindi na-remit yung loan payments, yung contributions, makikita ninyo. And mabilis ho yung enrollment. Magko-consent lang kayo doon, we will inform the bank. And then yung bangko ho niyan, they will already produce and release that to your address. Mamimili ho kayo. Gusto nyo ho bang kunin siya sa branch ng bangko or ipapadeliver? So yun ho yung plano namin dito. Yeah, okay. This is the SSS Pay Card. So within the year ho, abangan ho natin. We will already launch this program. Okay? Okay, thank you. So I hope na ma-assist po tayo. Yes, thank you so much. Good morning. This is a manifestation from the cooperative sector. Appreciation for the SSS, especially for Antique, na kami sa cooperative is recognized by SSS as partner, no, in extending ang mga services of SSS, no. So we're thankful from Bilison, Hamtik, meron dito Pandan and other cooperatives na magiging partner na and soon baka ma-extend pa with other cooperatives, no, because we're willing from the cooperative sector, we're willing maging partner and extension arm of SSS. Request ko lang siguro, ma'am and sirs, kung pwede ho para ma-advertise, no, at malaman ito ng mga miyembro from the ground that the cooperative is already a partner of SSS, kung pwede kung may mga collaterals or mga advertisement or mga flyers or mga tarpaulins which ma-promote, no, ng cooperative at the ground na pwede na available na yung mga services, kung pwede siguro na para mapabilis natin yung membership recruitment, kasi beneficial din to sa may cooperative kasi it will generate also membership, no, with the cooperative. So ito lang silang request, ma'am, para mapabilis natin yung promotion ng Sige. So madalian namin tutugunan yung request mong yan. So inuutusan namin yung aming public affairs, no, na sila'y magawa ng mga public announcement kung ano-ano yung mga kooperatiba na partners natin in collection and in servicing the members. So ngayon, yung mga tao malalaman na ito pala ang mga pwede natin sa mga kooperatiba. Ganun din po doon sa mga branches. Gagawin din po namin sa mga branches namin. Ilalagay namin dito sino-sino yung mga partner na cooperative namin. So nandito po, narinig ng request nyo, ayan po yung isasagawa namin sa madaling panahon. Sir, i-add ko lang po, paki-like po ang ating Facebook page doon and for all the updates. Philippine Social Security System official. Thank you. Hindi, saka ano yan eh. Ngayon, kung meron gusto nyo malaman ano yung mga SSS, no po, ano? Meron pa kaming social media page, yung Philippine Social Security System. Mag-log kayo sa Facebook,
Doon po, madalas nagpo-post kami ng mga information. Ngayon, kung gusto naman yung lumahok sa mga ugnayan, meron po kaming podcast, Usap Tayo sa SSS. Ayan po. Ito po yung mga social media namin. No? So, meron ko yung Facebook, tapos may Instagram, YouTube, Viber, TikTok, at yung Usapan SSS po. Doon, live yun eh. Sa Usap Tayo, sa Usap SSS, pwede kayong sumali sa discussion doon. No? Ngayon, live tayo. So, kung nakapost yung mga kamag-anakan nyo doon, nakikita kayo sa buong mundo ngayon. Alam nyo kasi, si Mr. Bolt, ilan ang followers natin doon sa SSS Facebook page natin? 5 million. 5 million. 5 million. Gawin yung 20 million. Kaya may suggestion ako sa inyo. Mag-raffle kayo buwan-buwan ng isang cellphone. Para mag-register sila. Sabihin mo, mag-membro kayo, magra-raffle kayo sa cellphone. Ako magbibigay ng cellphone. Pera ko, hindi ko gagamitin sa SSS, ha? Yes, sir. Ha? Gawin nyo yun. Implement nyo na. Ha? Para maging 20 million. Ang tagal na ng 5 million eh. Isang cellphone, pangako nyo yan, ha? Gawin nyo na. Bigay nyo, i-approve ako, pera ko, ibibigay ko, ha? Okay? Gawin nyo yun, ha? You come to me, I'll have it implemented. Habang presidente lang ako. Okay? Next question. Huwag kayo mahiya. Ano lang kami dito? Andito si Gob. Si Gob. Ayan, Gob. Gob na ang tawag ko. Andito siya. Kung ano pa ang gusto nyo tanongin nyo na bago tayo kumain. Ma'am, kayo po. Gutom na ba kayo? 5 minutes? 10 minutes? Pwede? May pagkain ba? Baka wala. May pagkain, ha? Mga hinihintay lang natin si Inday Loren, eh. 12. Basta kayo. Ma'am, tuloy na po ang tanong niyo. Hello, good noon po. Ako po sa Gawat Tabo-Tabo ng Atabay Antique po, dito sa San Jose po. Ngayong second term ko na po ngayon. Tapos hindi pa ako member ng SSS. Pero actually po, nag-open ako as membership. Nakakuha na po ako ng number ko. Kaya lang hindi po ako naka-first payment. Ngayon po, 59 years old na po ako. At saka next year. So, question po, pwede pa po ba ako maka-payment or maano ko yung Kaya ko sagutin yan. Thank you po. Ma'am, kailan ang birthday nyo? January po. 2025. Birthday kayo, 60 na. 69 ako po nung... Opo. Okay. Kasi 60 na po. Ma'am, pwede ba pagkatapos gayon, pumunta na po kayo sa SSS. Bayaran nyo na para po pwede pa kayo. Okay po. Ginawa ko yan para sa inyo lang. Thank you po. Dahil po kagawad kayo. Opo. Pag tumakbo ako, boboto nyo ako? Sure. Sure po, sure. Maraming salamat po, sir. Ma'am, halik kayo. Bibigyan ko kayo ng 570 pesos pambayad. Mahiya po ako, sir. Huwag ko kayo mahiya. First payment, sir. Bayad nyo na po yan. Thank you. So, alam mo ba, bayad mo po yan. No? Opo. Automatic, meron ka ng funeral benefit. Huwag naman sana, sir. Iyan. Akala nyo yung SSS, ang SSS, no? Pag ikaw ay naging membro ng SSS, magkakaroon ka ng benepisyo from womb to tomb. Yan, sabi namin. Ma'am, kunin niya yung number ninyo, ha? Up to the age of 60, pwede pa kayo maging membro ng SSS. Lahat sa inyo nagbayad dati at nahinto ng 5 taon, 10 taon, bumalik kayo po.
magbayad kayo. Ha? Huwag po kayo mahiya. Tulad ni ma'am, masaya ako. First time niya, ma'am, ayan ang bayad. Ang diferensya, ma'am, 570 lang. 1,000 yan, ma'am. Ibayad ko na lang lahat. Ibayad nyo na po lahat yan. Pwede ba? Pwede. Can she pay everything? No, dalawang 50. Ay, hindi ma'am. 570, 140. Bold pahingi nga 140 para 2 buwan ang babayaran ni ma'am. 140 pesos. Alam nyo po si Sir Bold, Ilocano yan. Alam nyo po ang Ilocano? Alam nyo po ang Ilocano? Psst, mga Ilocano. Picture lang. Ayan. Ayan, isipin nyo, mga executives pa nagdodonate. Alam nyo, totoo? Kunwari lang mga yan, nagsisip-sip sa akin. Ayan. Oh, 2 buwan na to ha. 570 plus times 2. Hindi ako mahina ako sa mata. Magkano ma'am? 570 times 2. 1,140. 1,140. 1,140. Ma'am, bayaran nyo yan 2 months. Pangako nyo? Pangako nyo. Kunin mo yung number niya, ha, ma'am? Sige, ma'am. Magbayad po kayo, ha? Before, as soon as possible po, ha? Picture tayo. Picture. Oh, ayan kay sir. Sa naniniwala kayo, ito ba ito, nag-aabono, kunwari pa, sip-sip lang mga yan. Sabi ko times 140. Ano kasi sabi ko, hindi niya may bayad dahil yung simple math. Math 101. Math 11. Math 11. Elementary math. Matanong pa. Baka meron dyan gusto pa mag-membro para dagdagan na naman natin ng 570. Yung hindi pa miyembro, pwede po mag-assess number. Yung hindi pa miyembro, magbayad kayo, ha? Sinong hindi miyembro? Sinong hindi miyembro? Ilan pa? Isa. Sir, taon siya. Pwede lahat, hindi pa miyembro? Ilang taon po? Pwede pa kitayo? Sir, hindi pa 60, sir, ha? PCO. Sir, sabi mo, below 60. Okay, good. Oh, pwede. Pwede pa, sir. Basta 60, below. Below 60. Pwede ba bigyan ng numero? Yeah. Bigyan natin yung SS number sa likod. Sa likod, sir. Pwede ba, Manang? Kumuha muna kayo ng numero. Magrehistro na kayo ngayon. Magrehistro na kayo ngayon. Pagdating ni Senator Legarda, hihingi ako ng pera pambayad. Ilan kayo? Ilan kayo? Patayo lang po. Magrehistro na kayo. Magrehistro kayo. Ako bahala, hihingi kay Senator Legarda. Sa likod. Pila na, pila. Rehistro na kayo, rehistro na. Pero tama naman. Rehistro. It's good to have them. Judge, number of coverage mo, dumataas na yung tubig mo. Alam mo yan, nabawasan yung target nila sa July 15. Nag-suspend. Na rin na babayaran na yung contribution nila. 600. Diba? Subsidy. Subsidy Yeah, ito. contribution subsidy. Kahit na first 3 months lang. Siya magpaparegister. Sir, kahit mga first 3 months. Kahit
contribution subsidy. Question po, ask ko lang po ano ang dapat gawin sa aking SSSID na ang status is for mailing pa rin. 2003 pa po ako nagpa-capture. Status po ng kanyang SSSID for mailing since 2003. Ay, yung po mga nagkuha pala ng mga ID, kasi ho marami napansin namin, hindi ho na kinukuha. Kailangan po puntahan ninyo sa SSS branch na malapit sa inyo. I-check ho ninyo kung naindon na. Kasi karamihan po ng mga cards is nasa branch, naghihintay lang po na pick upin ninyo. So pumunta ho kayo sa branch and then tignan ho ninyo, i-verify kung nandun po yung card. Kasi marami nga ho kami napansin na ganyan. Hindi ho nila kinukuha. Marami yung nakapending. So, puntahan lang ho nila sa pinakamalapit na branch. Ganito po yun. Hindi, ganito yan. Marami nag-a-apply, no? Ngayon kami naman kasi dati, obligado kami, ipadala namin yung mga ID nyo sa mga address nyo. Bilang pagpapatunay na talaga yung binigay yung address, babalik sa inyo yung ID. Ang nangyayari, hindi namin alam saan nangyayari, kahon-kahon ang bumabalik sa aming ID. Return to sender. Address cannot be found. Nandun yun. Nandun doon. Kaya pag medyo hindi nyo natagalan, hindi nakita, pwede kayo magsadya sa amin, makikita yun, mahahanap na nakakahon yung ID nila. Ayun yung tinatawag RTS, Return to Sender. Kahon yan. Pumunta lang, sir. Sunod pong tanong, ano-ano po ang mga loan programs ng SSS? EB return, Arnie. Mga loan, iba't ibang loan programs ng SSS. Yes, for the loans po, of course, we have the salary loan. And then watch out po sa mga areas where we have dineclare as calamity area. We also have the calamity loan. And then for our pensioners, the retiree pensioners, pwede rin ho sila pension loan din po. Ito po, mga loan programs, may mga qualification, criteria, pa-check na lang ho. Kaya very, very important, lalo na ho sa mga salary loan and calamity loan. Kaya po, very important na recent yung mga contributions at actively paying because may recency requirement, meaning in the last 12 months, dapat ho may hulog yung member para ho mag-qualify sa loans. Tatanong? Wait lang po. Good afternoon po. My name is June Faguto from Radio Natin San Jose, Manila Broadcasting Company. Sir, matanong lang po namin, is it possible po na magkaroon po ba ng multiple SS numbers ng isang member? Alin po ang totoo doon? Kasi may kilala ho kami na mayroon silang tatlong SS number. Sa SSS po, dapat iisa lang ang numero nyo. Kung nakakuha ng marami, dahil siguro palipat-lipat ng employer, kada lipat ng employer kumukuha ng bagong SSS. Hindi po maganda yon dahil hindi mabubuo yung yung taon ng inyong pagko-contribute. Ang gagawin na lang po natin dyan, pumunta kayo doon sa SSS, kung kayo nabigyan ng ilang numero, paka-cancel po natin yung mga
bago, yung pinaka-original lang ang i-retain, tapos yung mga contribution na ginawa doon sa mga bagong numero, i-consolidate doon sa original SSS number po. Kasi napaka-important yan. Kasi pag nagretiro ka, makikita natin na mahaba talaga yung nahulog mo para mas malaki ang benepisyong pensyon. Gaano po katagal bago po matapos yung proseso? Mabilis lang. Ngayon, kung meron ka numero, pumunta ka dyan, tutulungan ka nila dyan na i-consolidate yung mga hulog sa bawat number. Salamat po. Sige. Thank you po. Okay. Ma'am, isa pa po. Mayroong mga kumakalat na text scam tungkol sa SSS. Ano po ang statement ng SSS tungkol dito? Wala ko kami statement. Basta scam, magnanakaw yun. Huwag niyong pansinin yun. My.SSS, yun ang tunay. At saka parate po may .gov.ph. Pagka po SSS.cmp ba yun? Anything ho na SSS na merong ibang letra, peke yun. Kailangan po SSS.gov.ph. Lahat ho yun scam. Huwag niyong pansinin yun. Huwag niyong i-click yun. Burahin niyo. Ha? Ingat kayo doon, ha? Hello po, good noon. Ako po si Virginia Eusebio, COS po. Question ko po, sir, regarding kanina po sa tinanong about sa ID, na since 2003 pa, chinek ko na po kanina sa branch for mailing pa rin po. Yun po yung sinabi kanina, na tinigil na ho kasi natin yung pag-mail. So pinadala ho lahat ng mga ID, kung saang branch kayo nag-apply, nandun po yung mga ipinadala ho namin para for pick upin na ho ng ating mga miyembro. So pumunta po kayo, saang branch ho kayo nag-apply? Antique po. Antique, so baka puntahan ho ninyo sa Antique, baka nandun na ho siya. Kasi meron na ho tayong mga pinadala, yun nga sabi ni EVP kanina, mga kahon-kahon. Kung wala pa rin ho yung card doon, ibigay ho ninyo yung inyong SS number and name. Yung branch po, pwedeng paki-email ho sa amin yung detalye para hanapin ho namin kung nasaan po yung kanyang card. Philip, pakikuha mo yung yatas email mo sa IMD, sa Identity Management Department, para ipatrace ho natin kung nasaan yung kanyang ID. Kasi po, how many years na po ako na ano ko yung ID ko, 2024 na po ngayon, wala pa rin. 2003 pa po yun. Kasi nag-abroad ako, hindi na-deliver sa amin. Kasi nga ho, yan ho yung mga sinabi natin na nag-return to sender. Kasi either wala ho kayo nung dinala sa inyo or minsan ho may mga maling address. Yun Ipinalik ho yan sa SSS. Kaya ngayon ho, hahanapin ho natin kung nasaan at mag-advise ho kami. Magtanong-tanong lang ho kayo sa branch. Baka pagka ho, papadala natin sa kanila. Sige. Thank you. Oo, kasi mahigpit ho yung ating post office pagdating sa ID before. Pagka wala ho kayo, hindi ho yan talaga iniiwan.
we'd like to acknowledge the presence of Senator Lori. Ang Hello. Kagawats, they are employees all from No, before she speaks. Before we, andito, ito pinakamagaling na senador in my eyes po at saka sa bansa, si kabatalik ko talagang kaibigan, I'm very proud of her, si Senator Legarda. Ma'am, andito po ako bilang presidente po ng SSS, kasama ko po yung mga executives namin po, kasi po lumalapit kami ang SSS, dinadala ko po sa mga probinsya, pero po the truth of the matter po, inunahan ko po yung Antique po dahil sa inyo. Lahat ho yung mga issues nila, yung mga concerns po nila sa SSS, pati po reklamo hinaharap namin. Nagdala po kami ng computer para po lahat ng mga concerns nila on the spot, ina-address ko na para ho hindi na sila mahirapan. Tama ba? Siguro naman witness kayo doon. Ha? At saka po, ano pa ba, kahit ho galit sila sa amin, tumatawa lang kami. Di ba, minagalit ba? Wala. Wala. Kasi mababait ang mga Antiqueño, parang si Ma'am Lauren. Sige po, Ma'am Lauren, what you want to? Thank you. Thank you po. Sit down, yes. Maayong hapon sa inyong tanan, sa aking mga kasimanwa. Welcome to Antique, SSS President, former GSIS President, Rolly Makasait. Alam niyo po, si Rolly ay higit pa sa akin bilang kasamahan sa gobyerno, kaibigan, parang pamilya, parang kapatid. Ito may sekreto. Noong 2004, nung tumakbo akong vice-presidente, si Rolly ang nasa inner circle, brain trust, core group ko. Kung ako'y naging matagumpay noon. Tagumpay po kayo, ma'am. Tagumpay ako noon. Opo, tayo. medyo lang po nadaya. Nadaya tayo. Yun yung sa mga 20 years ago yun eh. So siguro kayo hindi pa napapanganak noon, malibang sa ilang senior citizen din. O iba mga bata pa. That was 20 years ago, seriously, when FPJ and I ran and won. I filed the protest after he died. Tapos sabi ni Rolly sa akin, you know, he was my advisor, chief political officer, taking care of Region 3, but he's also from Zamboanga, so also Region 9, and the whole Philippines, because he's brilliant. He's strategic. He's very brilliant, well-educated, and napaka-taas ng political EQ. So, si Rolly, parang pamilya ko. Pero may kwento sila, nila Deputy Speaker Dong Gonzales, nag-reunion kami the other day, sabi niya, "Ma, maalala mo, nung tumakbo ka ng vice-presidente 20 years ago, buti ngayon nag-mellow ka na." Sabi ko, bakit? Dahil sa headquarters, si Dong Gonzales, a congressman from Pampanga, ngayon ay Deputy Speaker, kasama ni Speaker Martin umiikot, at si Rolly, presidente ng GSIS. Pag tinatawagan ko noon, pag may punta sa isang lugar, walang poster, o pumunta sa isang lugar, parang hindi organisado, tatawagan ko, wala pang cellphone noon sa landline. Dong, Rolly, ano ba, ha?
Nagtatago daw sila sa ilalim ng lamesa. Pagparating na ako, o nagpapasahan ng telepono. Nagtatako po kami sa takot namin. Sa takot daw sa akin. So, yung inyong presidente, ba takot sa akin? Pero hindi. Naging matalik kami magkaibigan. Nabiguman ako noon, konting-konting diferensya, 600,000. 600,000 votes po. Then, FPJ died. I would have Sana po, Presidente, kayo. And he would have been my cabinet member. Wow! So, but it was not to be. Diba? Iba ang tinahakon landas, iba din ang tinahak na landas, pero ang mahalaga, matalik pa rin magkaibigan. Durugin nga salamat sa inyong pagpunta dito sa Antique. Inuna niya ang Antique. Salamat. At dahil din, sila naman ni Kong AA na bugto, youngest brother ko, best friend din, matalik magkaibigan dahil magkasama naman sila noon sa private sector sa San Miguel Corporation na nagtayo ng Katiklan Airport, right? That was 20 years ago? 10 years ago? 15 years. 15 years ago. Pareho sila, yan ang big time nun sa San Miguel. Give up niya ang kanyang trabaho. AA was, my brother was consultant also of Mr. Ramon Ang. Sila ang tumulong nagtayo ng Katiklan Airport in Malay, Inaklan. So, ang lapit-lapit din nilang parang magkapatid. Kaya because nandito kami ni Kong AA, isa sa pinakauna sa Pilipinas ang Antique para naman makaabot yung impormasyon sa lahat ng ating stakeholders. So I really appreciate the Stakeholders Forum. Yes. Of course, I recognize our Vice Governor, Ed Denosta, 3-term Vice Governor. Yes. He's always been an ally in politics, always very supportive of all my advocacies and very supportive of my brother as well. Anong testigo na siya'y supportive sa amin? Nakapatadyong. Diba? And welcome to all our SSS. This morning, nung ako'y nag-aalmusal, ay nakita ko po sila. Sabi nila, dumating kami kahapon ng tanghalian. Sa kwarto lang kami. Bakit? Hindi namin alam kung saan pupunta. Kaya sinabihan ko si Marlene Liao sa hotel, dapat rin dito sa Eagles at sa lahat, dapat pag check-in ay merong binibigay ka agad o kaya may link. O hindi, maski hard copy, things to do. Ayan. Pwede kayo, yan mga taga-Antique lahat yan. Esplanade, alam mo ba, maiinggit ang ibang probinsya. Dati talahib yung Esplanade, di ba po? Ngayon, ang ganda-ganda ng red pavers, ang ganda-ganda ng ating sunset. Sana makaabot kayo para makita nyo ang sunset sa Antique Esplanade here in the capital town of San Jose. Pangalawa, yung dating lumang Kapitolyo na hindi na-retrofit o na-rehabilitate because I like heritage and so does Rolly. I rehabilitated it before pandemic at ngayon ay Old Capitol Building ang tawag. There will be a textile museum, Hibla, and nandyan yung tindahang lokal, yung mga lahat yan ay pwedeng mabili doon. Mga micro-enterprises na ating tinulungan ibangon or created. You know, President Rolly, we have created so many jobs. Di ba, Ed? Since I started helping this province and as a senator in my 3rd term and when I became congresswoman, hindi naman sa nagmamalaki. Di ba, Ed? Testigo ka sa lahat ng industriya na ating tinulungan. O sige, manggaling na kay Vice Gov. Ed Denosta, anong example ng isa na tinulungan kong MSME na binuhay? Yan. Interview. I think sa Cotton. Ayun, yung at saka Patadyong. Patadyong. Yan pa. Yun. Dati, di ba, parang ang mga tao hindi masyadong sumusuot ng patadyong or parang nahihiya. Pag patadyong, pupunta sa social occasion, patadyong lang. Ngayon, tapos nung ako'y nagsimula sa Antique, sinusuot ko yung mga patadyong ko, Mayra, yan, creation yan ni May Alicante na pumanaw na pero nandiyan pa yung business niya. Ito naman, gawa ng iba-ibang mga local na buhay ang patadyong. Nagkaroon ng micro-enterprise. So all of this are your SSS contributors, right? Tapos, sa iba-ibang lugar, sa Sibalom sa inyo, binuhay ko at sinusuporta ng kape. Hindi ba?
Ha? Kakao at saka kape Yun, district. di ba? Alam mo yon. Oo, yung aking, may sample ba tayong picture? Yung Antique Coffee. Kasi nung panahon ng pandemya, 1 tonelada ng kape ay hindi na nabili ng Nestle because of the lockdowns. So, I bought the coffee, brought it to Manila by truck despite all the lockdowns, and pina-roast. So, we have the Antique Coffee. You have a sample? But anyway, I will give here to President Rolly. You have to wear this. Yeah. Ito ang aming tubaw. Sa inyo, can you open this? Kayo sa Mindanao ay meron, di ba? Sa Region 9 hanggang sa Sulu, may tubaw. Yung lagay sa ulo, yung mga rebelde. Yeah. Ito pwedeng ganyan. Ganyan. Pwedeng nakatali or pwedeng handkerchief or whatever. Yes. Tapos ito, yung mga tinutulungan ko rin ng mga MSME, dahil ang mga, hold it first, ang mga programa ng gobyerno, gaya ng, alam mo yan, Dole Kabuhayan, di ba? Ang dami-dami kong nabigyan yon. O, pahinis, muscovado sugar. O, di ba? Gusto niya yon. Favorite mo. O, pa-taste lang ito, pero padala ng 1 tonelada. Okay. Kailangan pa ba ni Rolly ng sugar o sweet na ba siya sa inyo? Sweet na. O, sige. O, ito rin. Ito, turmeric tea mula sa San Remigio. O, ito naman yung kape. Kape ay sa Sibalom, kung saan si Ed, at meron din sa Kulasi. Kakao. Tinutulungan ko rin, Henriquetas. Very sarap. Yan, lahat yan. Peanuts. O, yun. At saka, taro chips. Kasi, ang aming a market day sa Sibalom, ang sarap. Marami kayong mabibili doon. Gabi, saging, lahat ng uri. Pero importante rin yung value added, pinoprocess yan, may taro chips, etc. So lahat ito, take out mo ngayong gabi. Pero iniimbita ko ang mga bisita sa Antique na magpunta sa tindahang lokal sa Old Capitol Building. But I'm not here to talk about me or our projects, just to welcome our SSS president and all the officials and dedicated workers of the social security system. Because ano ba ang gusto natin? Gusto natin efficiency. And you know, Rolly is one of the most efficient persons I know. And I know that in the past years, tumaas ang revenue, di ba? Ng SSS. Ilang na ang revenue natin? 60% yata. 60% tumaas. Kasi nga, pag-efficient ang system. Number 2, we want quick action. Diba? Pag may angal tayo, may tanong tayo, ganun. Kaya, the work ethic of everyone in SSS, that should be able to help small business. At pangatlo, transparency. Importante may transparency sa ginagawa so we know that our contributions, mandatory contributions sa private sector ay napupunta sa tamang gawain. So, I thank the SSS for having this stakeholders meeting. I know that we have MSMEs here, we have private business here, we have Kagawad para tinuturuan natin sila at binibigyan ng liwanag sa mga maraming katanungan ng mga tao para din makascade down, right? In fact, all of this, maybe you can produce a short 8-minuter that you can put on their Facebook, frequently asked questions, right? Or even, let's say, Rolly speaking, yan, paliwanag. Question, tapos si Rolly magpapaliwanag, yan. Diba? So, efficiency and transparency and being close and in touch with the people. That is what the stakeholders of SSS want and need. And we are grateful. May sakadas rin ba nandito ngayon? May mga sakada din tayo. Ma'am, tinutulungan ko, ma'am. Yung sakada Very po. good. Tinutulungan may mga natin. membros siya po. Mga sakada sa Negros, ang mga pamilya nila sa Antique ay natutulungan din natin. Kaya lahat po ng inyong katanungan, tanong nyo na rin kay President Rolly. Ang tanong nyong SSS, pwede nyo rin tanongin na sa GSIS dahil doon siya nanggaling. Kaya
dalawa na, hitting two birds in one stone. Napakatalino niyan at napaka-efficient. So thank you for your service, President Rolly. Salamat din sa buong SSS. Duro gid nga salamat. Miss, I cannot say this. Alam niyo po, si Senator Lauren po, hindi ho na inaano ko, pero alam niyo po, pinuntahan ko yung bahay niya. Mas shock po kayo. Sa bahay niya po, lahat po ng gamit doon, made in the Philippines, made in Antique. Mga dekorasyon, yung mga ganong klase ho, wala siya. Lahat ho, made in Antique, made in the Philippines. Kaya po, proud ako po kay Senator Legarda. Marami po pinupunta ang bahay, mga kung ano-ano, mga dekorasyon, kaarte na galing sa abroad. Siya po ay tunay when she talks about culture. When she talks about made in the Philippines, about all, she practices it po. Ako ang witness. Doon po ako, nakita ko, sabi ko, grabe, pero pagka made in the Philippines po, si Senator Legarda lang po ang nakakagawa na super ganda po talaga. Proud ako po na she's the only Filipina now of high status who is doing this show on television. Wala na ho nag-uusap tungkol sa kultura ng ating bansa. Kaya po, ma'am, saludo ko sa inyo. Many times ko po ito sinabi. Ma'am, thank you po. I'll see you po. I'm sorry, you're very busy also. Meron ho kaming lunch mo. You can join us, but pero ho, busy. We'll do a photo op. You're all Antiqueños here. Yeah, they're all. Walang ibang probinsya? Wala. Okay. Pero si Senator Legarda ang magbabayad, ma'am. Meron po dito, ma'am, miyembro ng SSS. Pinakuha ko sila ng numero. Mga 10 kayo. Ano? Ilan kayo? Mga 10. Binigyan ako ng 5,700 ni Senator Legarda. Ngayon lang, babayaran na niya. Gagawin ko na kayo membro, courtesy of Senator Legarda. Pero meron po akong ibang balita si ma'am. Kayo po. Salamat. Ito, makinig kayo ng, how do you say it? Listen intently, ng mabuti. Dahil sa katalinuhan ng inyong SSS President at siya'y talaga'y forward-thinking at mabilis na aksyon. At kaya naman kami best friend dahil pareho kaming ganon. Ayun. Ay pinaliwanagan niya ako na hindi ko akalain ang mga barangay captains at ang ating barangay kagawads ay hindi pala benepisyaryo o miyembro ng GSIS. Hindi po. Lahat ng kapitan, magtatrabaho po, 30 years, kapitan po, pag-retire po, wala man lang matagap kahit Paano yan mangyayari? Sila'y kagawad ng gobyerno wala at elected. Po. Okay. Tinangko kay President Rolly, pwede kaya na sila'y miyembro ng SSS pag hindi sila kwalipikado sa GSIS? Sabi niya, pwede. Pwede po. Voluntary po. Okay. Ang importante, yung unang contribution na 570 pesos. Pesos po. Para lang maging miyembro. Mag-miyembro po sila. Ang maganda po dito, ma'am,
pasensya na po kayo. Kahit one payment lang po, automatic po, insured po sila sa SSS. Sorry po, pero pag kami mangyari sa kanila, may funeral benefit kaagad sila of 12,000, ma'am. So, tapos, automatic na po yun, one payment pa lang. Now, if they continue on paying it po, marami ho silang benepisyo. Pero ma'am, ang pinakamahirap is for them to start being members. Sabi ko kay ma'am, sana po matulungan nyo ito mga kagawad. Okay, may solusyon na kaagad. Tinanong ni President Rolly, ilan ang ating barangay? Sabi ko, 590. Ilan ang kagawad sa kada barangay? 7. So, plus kapitan. So, 8 times 590. Ilan yan total? 4,720. Yang 4,720 ay panimula naman. Ia-apply natin sila sa SSS, yung mga may yung ayaw, hindi natin kayang pilitin. Pero bakit naman ayaw? Kasi yung panimulang membership na 570 pesos, tapos meron na silang benepisyo, sila magpapatuloy pagkatapos. Yung initial payment na 570 pesos ay sagot na namin ni Kong A.A. Legarda. So, I will repeat, 590 barangay captains, 7 barangay kagawads, that's plus barangay chairman. So total of 2,690,400 pesos. Hindi po dole tupad, hindi po to AX, ito po'y Legarda. Bigay po ni Kong AA at ng inyong lingkod. Salamat sa inyong abiso dahil nauliwanagan ako, kala ko GSIS, hindi pala. So, para ma-cover. And then of course, sa succeeding month sila. Pero yung simula na seed money for 1 month, so may I request SSS Antique to process all the barangay captains hanggang sa bundok. Yes, and all the kagawads to include them sa SSS. Then, we will look at the list of the barangay health workers. Then, we will look at the barangay nutrition scholars and the daycare workers. We start with the barangay, the frontliners. Then, we will look at the listahan ng sakada. Sa unang buwan, para marehistro na miyembro ng SSS, kami na pong magkapatid ang in charge. Testigo dyan, si Vice Governor Ed Denosta. Suportado mo ba ang ginagawa namin? Opo, napaganda yun. Yung mga programa. Tutulong ako dyan. Tutulong ako sa pag-reach out. Very good. Ma'am Lauren, pwede po ako makano po. Meron pong 10 dyan po, nagrehistro ngayon. Yun. Kailangan po, dagdagan nyo, kaya ako po nag-abono nun. Kaya nga, ito hindi pa ako tapos. Lahat po na ng mga Antiqueño na nandito, membro ng SSS. Hindi Pero po, 10. natuklasan ko na may 10 na hindi pa. Kaya sagot ko na yung yung 10 dito na hindi pa membro sa 570. Okay? Ma'am, hiningi ko na po kay Myra, ma'am, na Okay sa na. akin na Myra po. Issue a check. Yes. Personal yan, hindi yan government money. Hindi So government that's our early Christmas gift to the people of Antique. Yeah, I mean, I really love the people of Antique. I love the Filipino people, and we really want to be able to help elevate the standard of living, na mabigyan ng benepisyo ang mga tao. Kaya magsimula sa barangay captain, barangay kagawad, explain natin yan. And thank you, President Rolly Makasait. Napakaganda ng iyong adikain, napakaganda ng iyong ideya. At siguro, Antique, gagawin ko to, and I'm sure iba-ibang leader sa iba-ibang probinsya ay gagawin din yan. First time. First time, ma'am. First time Antique. ito, first time, ha? Sige. So, linulunsad natin ngayon ang pagbibigay membership and 1 month payment for SSS non-members to become members here in Antique, and President Rolly will roll it out in the whole Philippines. I'll do that. Thank you. Durugin niya salamat. Okay, Ed. Sige. Thanks. Yes, very good. Atid na naman kung top branch. Hindi yan kasama.
Hashtag, sige, mention your story. Ganda lang